Etong si dugas nito ni Ace Barbers eh. Siya nagmamalain sa mga vloggers eh. Pagkatapos gagamitin niya yung pulpito para hindi siya makasuhan ng libel. Pero siya nanlalibel. Ginamit niya ang kanyang pulpito para mangdaot ng mga vloggers. Criminals are having a heyday every day in the web. Personal as I am their victim, we seem to be helpless. Cybercrimes are committed every single minute, unabated and seemingly unstoppable. To state the obvious, Madam Speaker, dozens or hundreds, if not thousands of trolls, probably paid by pogo and drug money, relentlessly attack personalities with total impunity. Putang ina nito. Nakaka-high blood to si Barbers, no? You call us criminals. Kaming nagkikriticize sa inyo sa trabaho ninyo in which people paid you for to do, and you are saying probably paid by pogo and narco politician. Ito ang concern mo, Barbers, ang rekwa ang drugs dyan sa Surigao? Are you fucking kidding me? Ginamit pa niya talaga yung privilege niya for this stupid sentiment, ano? Grabe. Probably paid by pogo and drug... I mean, who are the vloggers that you are talking about? Sino yung Papa NBI mo na paid ng pogo and ano? And if you are mistaken, what is your accountability? Eh, ginamit mo yung pulpito mo. Magpapa-investigate ka sa NBI, sinulatan mo pa ang NBI, telling vloggers being paid by pogo, and if you are proven wrong, what's gonna happen? What's your accountability? Ikaw pa ang helpless? Pangalanan mo yan! Sino-sino yan? Pero grabe yun, no? Talagang, paano mo nasabing funded ng drugay? So may evidence ka, sino yung drug lord? So alam mo, ba't hindi mo imbestigahan sa Quadcom mo? Hindi ba yan ang patawag mo yung drug lord? Pakalanan mo yung... Dito mo na talaga nakita na hindi nila kaya yung mga citizens. So, aakusuhan niya na lang itong mga nag-aano sa kanila is funded ng pogo at ng drugay lords. Now, tapos pa iimbestiga mo sa NBI. So, parang, kailangan mo muna i-connect. You have a lot of assumptions that you need to prove. Ay nako, ano ba to? Ewan ko, kwentong parlor. Nakaka-high blood kasi ang mga kongresista, when the session is on and they say anything libelous, they are going to be immune. Hindi mo madedemanda yan base doon sa mga pinagsasabi niya na bayad ang mga vloggers ng pogo at saka ng mga pogo operators. Pagkatapos, ang target mo, private citizens. Power tripper ang puta. Kapal ng mukha. Kaya masama ang loob mo, Barbers, because after the Quadcom hearing, bumagsak yung survey mo sa Surigao. So kaya ka nagngangangaw-ngaw dyan. We must not let them win. And we all know that. We all know that, puta. Pakisabi nga kung saan kukunin yung payment. Parang feeling ni Barber, sampas lupa siya na aping-api. Api ako, awa naman ako. Inaping ako ng mga trolls. Oh my God! Inapi ako ng mga trolls. Naawa naman ako kay Barbers. Eh bakit hindi mo patawag ang Facebook? Ba't hindi ka magpahiring dyan katulad sa US? That is the right thing to do. Patawag mo yung Facebook. Pasabi mo sa Facebook, paimbestigahan. Ano tong mga to? Bakit may mga fake accounts? Ganyan. Eh pinabangladesh yung page ko. O eh kayo nag-hire. Kayo nag-hire ng ng Bangladesh group para patahimikin ako. Pinayaman nyo ang mga taga-Bangladesh. Oo, true. Yung pag-tagi nila ng for the motherland mo, that brought damage to property sa part mo, Sase, di ba? Because you have subscription there. Income that you are entitled that they unlawfully took away from you. Umiyak ba kami? Diyos ko, si Barbers. Alam ninyo, ang malaking problema ninyo ay ang flood control project. Ba't napunta sa trolls?